porsyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat po ng mga nakakapakinig at nakakapanood sa aming programa. Happy Thursday po! Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 23, 2026. Kaya makakasama niyo na naman kami sa aming programa, Ang Aksyon Kababaihan, dito lamang sa DZRH. Ang aming pong programa ay programa dito sa DZRH na nagbibigay ng spasyo upang pag-usapan ang mga issues ng mga kababaihan at ganoon din ang mga manggagawa. Ako po ang inyong kaaksyon, Marco Gohol, isang lalaking feminista na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Ayan, ako. Ang pag-uusapan po natin ngayon, no? Dahil alam naman natin na hindi pa rin natatapos yung gulo dyan sa may Middle East at grabe yung epekto nito sa atin kahit sa ang sulok ng mundo. Pero grabe, halos doble o triple yung epekto sa kagaya natin ng mga developing o third world countries. Kaya naman, yung usapin pa rin ng pagtaas ng presyo ng langis, no? Na ang talagang numero uno o direktang tinatamaan nito ay yung ating mga driver at yung pangkalahatang mga manggagawa. Kaya pag-uusapan po natin yan ngayon, mga kaaksyon. Ano na ba ang ginagawa ng ating gobyerno para kahit papano ay maibsan yung epekto nitong pagtaas ng presyo ng krudo sa buong mundo, no? So inimbitahan po natin ngayon ang dalawang leaders ng Transport Union na National Confederation of Transport Workers Union or NCTU. Kasama po natin ang Visayas Coordinator. Mula siya sa Cebu, no? Si Miss Angelica Mata. Good evening, Miss Angie. Nakamute pa po kayo. Good evening sa lahat ng mga ka-aksyon natin at sana pagkinggan nyo yung mga problema natin sa transport sector po. Good evening. Thank you so much, Miss Angie. Madalas na rin natin naiimbitahan si Miss Angie dito, no? And of course, joining us also ay yung chairman ng Batangas Transport Cooperative or Batrasco na miyembro din ng NCTU, Mr. Manny Ada. Good evening, Sir Manny. Yes. Na baka may ibang gadget na malapit sa inyo, no? Baka pwedeng i-turn off lang para hindi mag-feedback. Sige. So, Miss Angie, baka pwede lang na very briefly ipakilala lang ulit. Sino ba yung NCTU? Good evening again. No? Yung NCTU po ay isang organisasyon ng mga drivers po. So sa katunayan po, yung operation namin from nationwide siya, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, affiliated siya ng Sentro at ITF. Yun po. Alright, sige. So most of our guests din dito ay affiliated din sa Sentro. So yung Sentro ay yung Labor Center. And the ITF is the International Transport Federation. Alright, sige. Sir Manny, siguro baka maganda lang na bilang tungtungan ng ating diskusyon mamaya, ano, patungkol sa mga programa ng gobyerno. In general, grabe yung tindi ng krisis sa langis, no? Matindi din yung krisis sa mobilidad o yung ating kakayahan para mag-move, no, from one place to another. Sa inyo bang analysis sa NCTU, ano ba yung mga nakikita ninyong problema sa sistema ng transportasyon dito sa Pilipinas? Sige, Sir Manny, baka... Ayan, go ahead. You can unmute. Sir Manny? Rin ano? Sir Manny, baka pwede kayong... baka may phone na lang kayo, no? You can send me your number at yung ating tech. Baka pwedeng tawagan si Sir Manny later. Sige, Miss Angie, baka pwedeng kayo muna ang tumugon doon sa katanungan na yon. Ano ba, in general aspect, yung tingin ninyong problema sa transport system sa Philippines? So sa katunayan ngayon, yung problema natin sa transportation dito sa Pilipinas is yung gobyerno walang plano. Walang concrete plan yung gobyerno paano i-implement yung transport system natin.
And as of the moment, alam naman natin may crisis sa langit. So bale, ang realidad ngayon, yung hindi makabiyahe, yung mga drivers natin, tsaka yung mga operators. So iilan na lang po ang nagbabiyahe ngayon. So it's really devastating kung tingnan mo, yung gobyerno kulang. Wala talaga silang, sorry to say, wala talaga silang ginagawa para to address this concern, yung transport system ngayon dito at saka yung mobility natin. Mahirap yung mobility natin. Siguro may idagdag si Kamani po. Sir Manny, let's just try again ha kung wala nang feedback from your end. Can you unmute yourself again? Okay, while Sir Manny is still trying to connect with us, Miss Angie, kasi part din kayo no ng mga coalition who's Sir Manny, Yes. Okay. go ahead, Sir Okay Manny. po. Yes. Yes. Okay na Okay ako, na. Joe? Yes, okay. Siguro po kung papatay, yan, go ahead. Okay po. Ang nakikita natin ngayon sa sistema ng transportasyon natin ay alam naman po natin na ang pangunahing pangangailangan para tumakbo o gumana ang aming mga sasakyan at makapagbigay serbisyo ay ang diesel. Alam nating sa nangyaring crisis ngayon, tinamaan kami ng gusto dahil halos 3 times tumaas ang presyo ng diesel ngayon. So, ang nakikita kong sistema para may tama o at least maibsan kami ay tingin ko dapat i-review uli ng mga mambabatas yung oil deregulation law dahil as the name implies, deregulated siya eh. So, ginagawa ng mga multinational companies ang gusto nila kasi hindi sila regulated. So, siguro it's about time na ma-review ito para mabigyan tuon natin uli kung itong panahon ngayon ay ito pa rin ba ang kailangan natin o do we need to regulate na? So, yun po na siguro ang isang solusyon para may ayos natin ang transportasyon dito sa ating bansa. I see. Opo, no? Kasi from the word nga itself, deregulated, no? Hindi naman po sa pagdududa, pero nakikita natin yan sa tuwing mayroong mga ganitong krisis, no? Lalo na yung sa ulog, may iilan lamang na mga kilalang kumpanya ang may control doon sa langis. Kaya talagang hindi rin tayo pwedeng kumbaga, posible din talaga magduda yung mga consumers na posible nagsasabuatan din itong mga kumpanya na ito kung hindi nga sila nare-regulate ng gobyerno. Kaya maganda yung point ni Sir Manny, no, na ayusin yung oil deregulation law, no. Sige, dako naman tayo dito sa specific na krisis ngayon kasi nga buhat nung gera dyan sa may Middle East, talagang malaking epekto nito globally. Pero kagaya na lang ng mga kakilala natin sa ibang bansa, mga first world countries, of course, everyone has been affected by this crisis. Pero yung mga mayayamang bansa, meron silang, kumbaga, clear program prior to crisis pa, no? Kaya hindi ganun katindi yung epekto. Pero sa inyo nga, no? Nabanggit na ninyo kanina yung ilan sa mga naging epekto nito sa mga drivers natin. So can you expound a bit about it, Miss Angie? At baka pwede rin kasi bilang isang babae, nanay, no? Kamusta ba? Kasi di ba yung mga drivers natin, maybe some of them, even few are women, pero some of the operators at yung mga members din sa sa mga cooperatives. Kasi I suppose kino-convert na sa cooperatives yung mga transport workers natin, no? Ano yung epekto na talaga nito nung krisis na ito sa inyo? First, no, yung epekto talaga yung crisis na ito bilang mga babae kasi
may yung economic ko namin eh. Kasi yung parang at the end of the day, ang mga babae yung apektado in the middle of this energy crisis. Kasi kami yung nag-iisip yung food for the table, yung paano i-address yung day-to-day necessity ng mga anak namin. So, it really affects namin. Sabi nila ay hindi daw. Pero kung wala pong maiuwi ng income yung asawa, so apektado talaga yung asawa. And also po, yung mga passenger assistants namin, yung mga babae, double burden po sila eh. Kulang na nga yung income nila, pero they have to think pa talaga kung paano i-budget kung wala naman iba-budget. Yun yung apektado bilang babae. Pero as far as the system and cooperative is concerned, kailangan talaga yung sistema ng, what do you call that? Yung sa pamilya, at saka, and also po, mahirap kasi in the part of the cooperative din po, hindi in the part of the operator, hindi na halos hindi na makabigay ng boundary yung mga driver gawa ng itong crisis na sa kanila nga kulang na. How about the boundary? And on the side of the cooperative po, mahirap din po kasi po halos hindi na rin makabayad ng mga monthly amortization for the newly acquired modern jeepney po. So, for me yun. Wala bang ginagawang parang moratorium yung gobyerno patungkol dyan sa monthly amortization ng inyong mga units? Actually po, may usap-usapan pa lang, may drawing pa. Usap-usapan pa lang, may moratorium daw yung sa bangko. Pero as far as yung implementation, wala pa talagang concrete na mga feedback sa mga kooperatiba natin na may moratorium yung mga payments namin. Nako, sa gobyerno natin, no? Simula Pebrero pa po itong krisis na ito. At prior to this, alam naman natin na may mga possible crisis na posibleng mangyari. Dapat immediate yung response ng ating gobyerno dyan. But we're now discussing or talking of the response of our government, no, in terms of programs, initiatives. Sir Manny, ano po ba yung mga programa na ginagawa ng gobyerno? Kasi mukhang meron naman, no? Pero sa inyo bang analysis, ano ba yung mga programa na ito at ano yung inyong pagtingin dito sa implementasyon ng kanilang response? Opo, actually halos tatlo yung gusto na lang ibigay sa amin. One is yung sa DSWD or under the AX program nila, wherein magiging beneficiary yung mga drivers namin. Pero sad to say, supposed to be na this week daw yung implementation, na hamper na naman for whatever so reason. So, asa na naman uli ang aming mga kasamahang drivers. So, ang isa pa din nilang dinagdag is the DOLE to the TUPAD program, which is sana immediate din. Ang feedback sa amin is by May 1 pa yung orientation. So, medyo delayed na naman. Implementation naman. Kaya, kagaya ng sabi ni Ka Angie, may problema sa implementation talaga. So, and currently ngayon naman, under LTFRB DOTR, meron kaming fuel subsidy, which in partial members pa lang din namin yung naka-receive through their PP cards ng assistance of the subsidy. So, the rest are still waiting pa rin. So, pumasok na rin uli yung service contracting na sinasabi namin, which is from previous experiences namin is okay siya. Ang problem lang natin siya ngayon ay medyo naging selective dahil limited yung budget. But sana by God's grace, by the next
tranche nung budget ay sana para sa lahat na. Pero medyo naging confusing itong service contracting na i-implement nila ngayon. Dahil medyo binago nila yung sistema. So, isa-subsidize yung per kilometer travel namin. Pero mag-o-offer naman kami ng additional discounts sa mga passengers namin. Hindi na nga tumaas ang pamasahe. Parang May na-offset discount lang. naman kami. So, parang ano ba to, lokohan? Pogi points ang gusto nilang lumabas. So, hopefully, sana may mga interventions na ginagawa pa ang mga grupo na medyo mabago yung schema nito para naman kung tulong ba ay sadyang tulong ang mangyari. Hindi mangyari kami yung gusto magpapogi ng gobyerno pero kami yung magsasakripisyo at the end point. So, yun. So, ibig sabihin, tama ba yung pagkakaintindi ko, Sir Manny? Sorry, correct me if I'm wrong, no? Ibig sabihin, yung parang service contracting or yung fuel subsidy, ibinibigay nga sa inyo, although selective pa at the moment, tapos yung 20% na discount sa mga commuters, ay ibabawas naman doon. Fuel subsidy is a different cash na nare-receive namin through Alright. PP cards. And then service contracting is nagkakaroon kami ng contract with LTFRB na tatakbo kami and yung kilometer run namin ay babayaran nila ng 40 pesos per kilometers para sa mga modern units. Pero yung regular fare ng passengers namin will be discounted by 20%. At yung Okay. talagang nagre-receive ng 20% na discount, additional 20 pa sila. So may 60% na sa fare collection namin na nawawala. 40 na lang din I ang mariretain see. sa amin. Okay, parang ano no? Parang Gagamitin ko lang yung term na ginamit mo, no? Pogi points. Parang hitting, two birds in one stone. Parang popular ka sa unang tingin. Pero kung titingnan mo nga naman, nga, binigyan mo ng tulong, subsidy. Ng service contracting. Pero ibabawas naman eventually pala din sa kinikita yung para naman sa mga commuters. Well, again, hindi natin kalaban yung commuters kasi lahat tayo commuters din, no? Bilang mga manggagawa. Pero sana naman yung gobyerno natin ay maging malinaw yung kanilang intensyon sa pagtulong sa dalawang magkaibang grupo na may matinding pangangailangan sa krisis na ito, no? Yeah. Yeah, sige. Basahin ko lang ilan sa mga komento rito. May mga nakikinig din sa atin na mga delivery riders. Nako, ito yung isa sa mga pinakamaraming bilang din ngayon, no? Yung mga platform workers, si Geoff Labudahon, tsaka si Mark Larson Vallejo. Sabi ni Geoffrey, ang mga delivery riders, sobrang bigat ng epekto ng oil price hike. Tapos walang plano ang gobyerno. Ayan, sige. So keep on sending your insights, mga ka-aksyon. We still have some few minutes to still discuss yung mga pagtingin ninyo, no? Sige. So, Miss Angie, baka may gusto kang idagdag doon sa binanggit ni ni Sir Manny, pero dako tayo doon sa ano ba yung mga demands ninyo? Kasi we've heard may mga plano yung gobyerno, meron ding mga initiatives na ngayon, pero mukhang tingin din na ang basa ng inyong grupo ay hindi ganoon kasiguradong na-address yung totoong issues, concerns, no, Yeah. ng mga transport workers and also yung mga commuters. Yeah. So ano ba yung mga specific na mga panawagan or recommendations ninyo? Siguro yung panawagan namin ngayon is yung kung magbibigay sila ng cash assistance, yung subsidy. Kasi may problema tayo yung sa mga pangalan lang, sa mga data. Nawawala yung pangalan ng mga drivers natin sa data, hindi namin alam kung saan napunta. And also, yung panawagan namin sa gobyerno, kung mag-implement man sila ng service contracting, dapat punduhan nila. Kasi press release lang sila, at the end of the day, wala naman, kaya sinasabi ni Sir Manny. So kailangan punduhin nila yung service contracting at saka hindi selective. And for almost 5 years,
they are implementing the service contracting. Why now they change the guidelines? Mhm. Just what Sir Manny said yung hindi na the fare is yun pa rin, but sana matutulungan ng service contracting yung mga drivers kasi hindi naman tinaas yung pamasahe, just the same yung pamasahe. But now they are asking us to give 20% sa lahat, and hindi pa kamani, if I'm right, 40% for the senior citizen and the student. So parang lugi pa kami. If you're going to compute it, lugi pa kami. And the worst is, hindi na sila gagamit ng GPS. Ang gagamitin is my QR code from point A to point B, my QR code, then you will scan the QR code and then mag-selfie ka. That's our orientation. Magsa-selfie ka pa sa QR code. My God, it's not the kind of implementation kasi before, may GPS kami. So, matatrack yung if ever, tumakbo ka talaga sa point A to point B. And ito pa, mag-online registration ka to register the service contracting. Pahirap ng pahirap. We need the program immediately to address this concern. So yung panawagan sa gobyerno, ayusin nga nila yung implementation ng service contracting. Yun lang po. Thank you so much, Miss Angie. No, to be fair naman, mukhang doon sa mga papakinggan din natin, may programa, may initiatives, pero mukhang ang daming dapat na i-address, no? Gaya nga ng binanggit ninyo, at yung isa sa mga primary concerns ay yung pagiging selective, no? Doon sa mga nakikinabang nito. Sir Manny, baka meron kayong mga dagdag pa, no, na criticisms kasi it could be helpful naman para sa implementer natin, which is our government. Actually, matagal naman namin na-experience ang service contracting. While it's good, sabi nga ni kasamang Angie, good na we're using the GPS kasi mas okay yung tracking. Pero looking at the other side naman, kung we'll be using the QR code, medyo minimal naman yung expenses. So, ang problema lang ni LTFRB is kulang yata yung dry run nila. Sabi kasi nila noon, ida-dry run nila and then wala namang maayos na feedback. And second, sabi nga yung registration, ang sabi upon registration, within 24 hours, may evaluation tayo ng mga ipinasa naming documents. And problema is more than 24 hours bago na-approve yung application. So, it's causing delay para sa part namin na sana bumalakad na kami. So, hindi namin alam kung it is intentional na ginawa to give favor for other entities na alam namin na tumatakbo na. So, paano ngayon yung funds? Hindi ako nagkakamali, hindi ako nabingi during the orientation. Ang sabi nila, paunahan tayo dun sa funds. So, nasa ng tulong doon kung kami-kami ay mag-uunahan. So, dapat it should be properly allocated na. Alam na natin na ito yung target. So, if ever na magkaroon ng excess, saka uli nila i-continue pa siya uli. Sana ganun. Hindi yung huwag tayo maghabulan. Kasi may problema sa registration eh. So, yun sana ang maintindihan ng gobyerno. Yeah. Thank you so much, Sir Manny. No? Siguro, kasi kung di ako din nagkakamali, at na-interview ko din yung grupo ninyo and even yung Move as One where your organization is part of, no? First kong narinig itong service contracting, sa totoo lang ay mula sa grupo ninyo. At narinig ko to during pandemic, no? At pandemic, which is another crisis, and now another crisis. At yung mga krisis mukhang hindi naman na yan mawawala, no? Lagi na may mga darating na krisis at maapektuhan kayong mga nasa transport sector, no? So, yung government siguro talagang dapat it's high time para talagang pag-isipan na hindi na lang yan gawing response during crisis, pero gawin na talaga yung kumbaga, programa at linawin na yan sa mga transport organizations or cooperatives kagaya ninyo, no? Para mas maging maayos yung transportation system dito sa Pilipinas.
Kasi ako, well, coming from experience lang, no, doon sa mga neighboring countries natin, talagang napag-iiwanan tayo ng mga kapitbahay natin kagaya ng Thailand, ng Malaysia, na kung titingnan natin, hindi sana tayo nalalayo sa ekonomiya natin pero talagang nahuhuli tayo pagdating sa transport system, no? Sige, nako, nakakabitin yung ating programa, very limited, pero I hope ay na-erase ng mga transport workers unions natin kagaya ng NCTU ni Miss Angie at ni Mr. Manny yung concerns ng ating mga tsuper at ganoon din yung mga commuters natin. Again, dun sa mga nakinig po sa atin na hindi ito kumbaga issue sa na problema ng drivers sa mga commuters. Ito ay panawagan para mas maging malinaw yung programa ng gobyerno dun sa dalawang mga may matinding pangangailangan na ito na hindi necessarily na parang binibitbit pa ng mga drivers yung burden doon. Again, thank you so much for joining us, Mr. Manny Ada and Angie Mata from the National Confederation of Transport Workers Union or NCTU. Thank you so much for listening and joining our program. Salamat po mga ka-aksyon. Samahan nyo kami every Thursday from 10 to 10:30 p.m. ang Aksyon Kababaihan. Dito lamang sa DZRH. Thank you! Nakaraan